Magandang araw sa iyo, Papa Dudut. It's a blessed day to you and to your show. Salamat sa maraming inspirasyon na naibabahagi mo sa iyong mga taga-subaybay. Papa Dudut, nais ko pong ibahagi ang aking karanasan at storya ng buhay. Higit 10 taon na ang nakakaraan at tandang-tanda ko pa ang lahat. Lumaki ako sa simple at disiplinadong pamilya. Ang aking ama ay isang masipag na magsasaka at karpentero ng aming barangay. Ang aming ina naman ay isang masusing may bahay ng aming pamilya. Panganay po ako sa aming 5 magkakapatid at biniyayaan lamang kami ng isang lalaki. Kaya madalas ay nasasabi nila na panay kami mga prinsesa. Masaya at maayos naman ang aming pamumuhay. Bagamat may kahirapan ay sagana naman kami sa pagmamahal ng aming mga magulang. Nagtapos po ako ng elementarya taong 2000 at nagsimula ang aking misteryosong buhay nang tumungtong na ako ng high school. Section B po ako sa aming paaralan. Pangunahing prioridad ko sa buhay ang makatulong sa aking mga magulang. Kaya naman sinisikap kong makapag-aral ng mabuti. Hilig ko, Papa Dudut, ang magsulat ng mga salaysay at lumikha ng mga tula na magsisilbing inspirasyon sa aking mga kamag-aral at maging sa mga mambabasa. Maging ang pag-awit at musika ay malaking parte ng buhay ko na minana ko pa sa aking mga magulang. Sa edad na 14, Papa Dudut, ay masasabi kong matured na ako mag-isip sa maraming bagay sa buhay. Nandyan ang pagkakaroon ko ng paghanga at idolo sa loob ng campus namin. Marami sa aming magkakaklase ang may mga nobyo at nobya na sa loob at labas ng aming section. Baka nga, Papa Dudut, bukod tanging ako lang ang wala sa takot ko sa aking mga magulang. Lumipas ang mga araw at buwan. Sikat sa pandinig ng mga mag-aaral sa aming campus ang pangalan ng isang lalaking hindi ako interesadong makilala. Alas 8 ng umaga habang nagkaklase kami sa aming section, na good morning sa pintuan ng isang lalaking mistiso. Medyo kulot ang buhok, may mapupulang labi at may kabandakan ng konti. Gwapo siya as in. Late ka na, ang sabi ng aming advisor. Bakit ngayon ka lang? Yumuko siya at umupo sa bandang likuran ng silyang aking kinakaupuan. Hindi ko siya nilingon at nag-focus ako sa exam na sinasagutan ko. May exam kasi kami ng mga oras na yon. Hindi nagtagal ay narinig ko ang boses niya sa bandang likuran at ang sabi niya, "Tapos ka na? Pakipasa naman ang papel ko." Agad kong inabot patalikod ang papel niya nang walang kahit na anong salita mula sa akin. Di ko inaasahang tignan ang kanyang buong pangalan sa test paper. Siya pala si Roy. Saka ko siya nilingon at nakita ko ang kanyang mata. Nakita ko na may pagkamahiyain siya, pero napakagandang pagmasdan ang kanyang maamong mukha, lalo na ang kanyang mga labi. Lumipas ang mga araw, 2 o 3 beses ko lang siyang nakita sa loob ng aming section mula noon. Napag-alaman ko na meron pala siyang back subject na inaatenan sa ibang year at section. Natapos ko ang 1 taon ko sa high school nang may pagsisikap at masaya naman ako. Marami akong mga naging bagong kaibigan na tulad ko rin ay mga awit. At kung minsan ay sama-sama pa kaming bumubuo ng isang komposisyon ng kanta. At nawala na rin sa paningin ko ang lalaking may malaanghel na mukha. Nakakatawa mang isipin pero sa tuwing nai-imagine ko siya, para bang interesado ako sa kanya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay bibihira akong magkagusto o magkatipo sa isang tao. Importante kasi sa akin kung ano ang pagkatao bago ko siya iduluhin o mahalin. Minsan sa isang grupo ng usapan ay narinig ko nang hindi sinasadyang kanyang pangalan. At nagulantang ako sa aking mga narinig.
Ah, si Roy ba? Oo, basag ulo yun. Tapos adik pa. Lagi namin kajaming yun. Madami pang chicks yun pre. Astig yun pero simple lang. Punong-puno ako ng pagkadismaya sa pangalan at pagkatao niya Papa Dudut. Pakaramdam ko tuloy ay napakasama niyang tao at walang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Pero sa kabilang bahagi ng aking puso noon ay nandoon ang panghihinayang. Naalala ko tuloy ang malambing niyang boses at malamlam niyang mga mata nang kausapin niya ako para magpasa ng papel. Nasa 2 taon na ako ng aking pag-aaral sa high school taong 2002. Gaano mang kahirap ang aming buhay ay pinipilit kong makatapos. Naging miyembro ako ng teatro at journalism class dahil gustong-gusto ko po talaga ang pagsusulat. Kahit na madalas ay napapagalitan ako ng aking ina at ng aking ama kasi ginagabi na ako sa pag-uwi buhat sa aming paaralan. Kailangan kasi ng matibay na kooperasyon mula sa mga head writers ng journalism class para makabuo kami ng magandang presentasyon sa araw ng pagbabalita. At kami bilang mga manunulat ay madalas at siyang natitira sa loob ng aming silid-aralan. Mahigpit ang aking mga magulang pero mapagmahal naman sila sa amin. Ayaw lang nila na matutulad kami sa mga kabataan na naliligaw ang landas. Kaya't sa kabila ng kanilang kahigpitan, nandoon ang patuloy kong pag-unawa sa kanilang damdamin bilang mga magulang. Isang araw sa hindi inaasahang pangyayari sa aming pamilya, biglaang nagkasakit ang aming ina. Ang sabi ng doktor ay tuberculosis ang sakit ng nanay namin. Kinakailangan ng 6 na buwang gamutan para gumaling ito. Hindi naman kami pinabayaan ng Diyos at ng aming ama. May kaliitan pa rin kasi ang aming mga kapatid ng mga panahon na yon. Malapit na akong matapos sa 2 taon ng sekundarya nang magpa siya akong huminto at magtrabaho muna sa aming bayan para makatulong sa mga gastos at gamot ni inay. Agad naman ako nakapasok sa tulong ng ninang ng nanay ko. Head nurse siya sa isang ospital at pumayag siya na sa kanya ako tumira bilang kasambahay. Habang binigyan niya ako ng oportunidad na makapag-aral sa isang universidad sa aming lalawigan sa Batangas. Lumipas ang panahon, Papa Dudut. Nahirapan ako bilang working student, nakakapagod pero isinakripisyo ko pa rin ang pag-aaral ko para makapagtrabaho ako sa lalong mas lumalaking gastusin para kay inay. Nakatanggap ako ng isang liham mula sa isang kaibigan upang sa Maynila ako mamasukan bilang isang sales lady sa isang maliit na grocery store sa Makati. Dahil sa aking sipag at tiyaga, kasabay ng pagtutulungan namin ng aking pamilya, nakapag-aral pa rin ang sumunod sa akin na kapatid kong babae. Lahat sila nag-aaral ng panahon na yon. Ako muna, Papa Dudut, ang nagsilbing nanay nila habang katuwang ko sa responsibilidad ng aming ama. Nasa 2 taon na rin ng sekundarya ang aking kapatid na si Jane nang makatanggap ako sa kanya ng mensahe sa isang text. Ate, miss ka na namin. Uwi ka na. Salamat sa lahat. Nag-aaral kaming mabuti. Mag-ingat ka raw lagi, sabi ni tatay at ni nanay. Kinurot ang puso ko, Papa Dudut. Pero bitbit noon ang saya at putong inspirasyon sa aking buhay at pamilya. Lahat ay kaya ko at magagawa ko dahil mahal na mahal ko sila. Close kami ng mga kapatid ko at lahat sila sa akin. Lalo na si Jane na nooy dalagang-dalaga na rin. Barkada ko siya at kaibigan, ganong kami kasaya. Tumawag ako sa kanya at nag-usap kami sandali sa linya ng cellphone. Hello ate, thank you and super salamat ha. Kailan ka uuwi? Naku, next month na siguro after ng birthday ko. O ikaw ha, bawal magpaligaw at huwag sasama kung kani-kanino na hindi mo namang kilala. Mabangis ang panahon ngayon, paalala ko. Ate, alam ko yun.
Ayokong magalit ka at mabawasan ang ganda mo. Pagbibirong sabi niya. Pagkababa ko ng telepono Papa Dudut ay may konting kaba akong nadarama dahil halos iisa lamang kami ng paaralan sa sekundarya ng kapatid ko. At hindi naman sa pagmamalaki Papa Dudut ay magaganda ang aking mga kapatid. Anyong bigay ng Panginoon na laging paalala ng aming mga magulang na ingatan at mahalin ang aming sarili. Natakot ako na baka madala siya ng barkada. Pero winaksi ko ang negatibong iniisip ko noon bagkos ay nagdasal ako ng taimtim at nanalangin para sa kaligtasan nilang lahat. Maayos naman Papa Dudut ang aking mga naging amo sa Maynila. Ang aking kaukulang sahod mula sa kanila ay pinapadala ko sa aking pamilya. Simple lamang naman ako at walang arte sa katawan, kaya menos ang kolorete at makeup. Mahilig lamang akong sumabay sa uso ng damit at sapatos. Fashionable ika nga. Kahit na kasi basahan na at pinaglumaan na ang damit ay nagagawang ko pa ng paraan na isabay sa modernong tahi at tagpi-tagpi. Raggy clothes sabi nga nila. Basta may latest akong damit at sapatos ay kompleto na ako. Marami din ang mga nanliligaw at nagpaparamdam sa akin ng mga panahon na yon sa edad na 18. Sabi nga nila, edad ng kadalagahan ng isang babae. Pero hindi ako handang makipagrelasyon dahil laging nananatili sa isipan ko ang kalagayan ng aming pamilya. Mas kailangan nila ako kaysa sarili kong kaligayahan. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa akin, napakalayo pa. Sabay hinga ko ng malalim. Magpapasko noon taong 2006 pagkatapos ng ilang taong kong pamamalagi sa Maynila ay nakatanggap muli ako ng mensahe mula sa aking kapatid. Ate, may manliligaw na ako. Hindi ba sabi mo wag maglihim sa'yo? Mabait siya ate, gwapo at may kayang pamilya. Sunod-sunod na sabi niya. Sa totoo lang, Papa Dudut ay hindi ko kinatuwa ang lahat ng sinabing yon ng kapatid ko. Sinakyan ko na lamang siya sa kanyang kwento upang alamin kung sino ang lalaking tinutukoy niya. Ha? Talaga? Ikaw ha? Mag-ingat ka at napakabata mo pa. Saan ba nag-aaral ang lalaking yan at anong pangalan? Kapag dyan lang yan sa campus, tiyak kilala ko. Pabirong sabi ko. Ay ate, dito lang siya sa campus napasok. Nasa third year siya. May tinatapos lang siya sa academic sa section namin tapos barkada siya ng best friend ko. Pagmamalaking tugon niya. Ano ngang pangalan? Roy ate ang pangalan niya, taga doon sa ibaba sa kanluran. May kung anong kabog sa dibdib ko nang marinig ko ang pangalan na yon. Pamilyal pa rin pagkatapos ng higit 3 taon. At ayon sa paglalarawan ng kapatid ko, siya na nga ang lalaking classmate ko noon. Siya na ang lalaking may maamong mukha pero madilim na hinaharap. Sa pagpapatuloy ng aming usapang magkapatid ay in-invite daw siya ni Roy sa kanilang tahanan para sa kaarawan ng ina nito. At inaya ako ng kapatid ko para umaten sa nasabing salo-salo. Nag-aalinlangan ako nung una pero dahil sa interesado ako kung talagang siya ngayon, ay napilitan akong pagbigyan ng paanyaya ni Jane. Dumating ang araw ng kasiyahan, naroon ang mga kamag-anak niya, kaibigan, kakilala at mga kaklase. Iba doon ay halos mga kakilala ko rin. Ganoon kaliit ang mundo sa aming dalawa. Roy, siya ang ate ko yung sinasabi ko sa iyo na nasa Maynila. Sabay lahat ng kanang kamay niya. Matagal ko bago inabot ang mga palad niya sa kung anong meron sa damdamin ko para bang naiinis ako sa kanya. Totoo, simple lamang siya pero ang yabang ng dating niya para sa akin. Lalo na nang masaksihan ko na halos puro babae ang kainuman niya, kaliwat kanan Papa Dudut. Hindi ko nagawang makisalumuha sa kanilang grupo ng mga oras na yon. Bumukod kami ng table ng kapatid ko at paminsan-minsan ay lumalapit siya sa grupo ni Roy. Ako ay malayang nakamasid lamang sa kanila at sa buong bakuran nila. Lumalim ang gabi at nagpasya na kaming umuwi. Sabi ko kay Jane, halika na at umuwi na tayo. At baka mapagalitan na tayo ni na tatay.
Pero bago kami tuluyang magpaalam, nagpa siya akong gumamit ng CR. Nagtanong ako at agad namang tinuro sa akin ang daan papunta sa palikuran. Pagkatapos ko sa loob ng banyo, agad ako nagtungo pabalik sa kung saan ay nandon at naghihintay ang aking kapatid. Sa daan ay hindi sinasadyang makasalubong ko nga si Roy. At dahil medyo may amats na ay nabangga niya ako. Ano ba? Mataray na sabi ko. Nagangat siya ng mukha at napatingin sa akin. Pasensya ka na. Ikaw pala ang kapatid ni Jane. Parang kilala kita. Pabigla niyang sabi. Parang kilala mo ko? Pwes ako kilalang kilala kita. Tantanan mo na ang kapatid ko ha. Tabi? Halos pabulyaw kong sagot sa sobrang kainisan ko. Nang oras ding yon habang papauwi kaming magkapatid ay tinanong ko siya, Papa Dudut. Ganun bang lalaki ang sinasabi mo na may kaya sa buhay at gwapo na lumiligaw sa'yo? Adik yun sa campus at basag ulo pa. Hay nako Jane, pwede bang pumili ka naman? Matabang nasabi ko sa kanya. Habang nagsasalita ako ay nakatitig lamang sa akin si Jane at nangingiting sinabing, Ate, I saw the sparks in your eyes. Wala ka bang nararamdaman? Kitang-kita sa mga mata mo na selos ka dun sa mga babae nakapaligid kay Roy. And ha, nakikita ko kayo nang nagkabangga kayo. Palabas ng palikuran. Grabe mo siyang tarayan. Ano bang ginawa sa'yo ng tao at parang ang laki-laki ng galit mo sa kanya? Hay nako Jane, tigilan mo nga ako basta layuan mo yung lalaking yan ha. At siguradong magdudusa ka lang dyan kapag yan ang naging asawa mo. Happy-go-lucky na tao yan. Walang pangarap. Ano lang ang meron siya? Lahat ng nakikita mo pundar ng nanay niya kasi wala siyang tatay, hindi ba? Pagalit na sabi ko. Siguro nasasabi ko ang lahat ng yon, Papa Dudut, kasi bata pa lamang ako ay marunong na ako sa hanap buhay. At gusto ko kung magkakaroon ako ng kasama sa buong buhay ko ay yung taong responsable at mahal ako. Na hindi ko nakikita sa pagkatao ni Roy. Lumipas ang mga araw, Papa Dudut, dahil na rin sa kapatid ko. Nakuha ni Roy ang cellphone number ko. Tinitext niya ako araw-araw at hindi nagtagal, Papa Dudut, ay nakikipagkwentuhan na rin ako sa kanya. Sa pamamagitan ng palitan namin ng mensahe. Napag-alaman ko, Papa Dudut, na siya pala ay huminto sa pag-aaral. Wala na siyang ama tulad ng pagkakaalam ko. At masasabi ko naman na maayos naman sila na nabubuhay sa pamamagitan ng nanay niya na nagtatrabaho sa isang insurance company. May mga lupain din sila na pinagkukunan ng konting puhunan ng nanay niya. Yun nga lang ay spoiled brat siya sa pamilya. At sabihin na natin na lumaki silang magkakapatid na hindi close sa isa't isa. Naging magkaibigan kami ni Roy. Barkada at hindi nagtagal ay formal siyang nanligaw sa akin. Ngunit agad ko ring tinanggihan. Sinabi ko na lang sa kanya na maraming babae yung handang makipagrelasyon samantalang ako ay hindi pa. Kontento na ako sa pamilya ko. Ngunit sadyang mapagbiro ang panahon at pagkakataon. Isang pangyayari sa buhay ko ng taon ding yon ang hindi inaasahan na siyang babago sa aking kapaligiran. Isang party ulit ang naganap sa bahay nila Roy. Imbitado kaming magkapatid at buong barkada. Masaya, maingay, maraming tao. Kahit si Jane ay nakikisaya din sa grupo nila Roy. Hindi nagtagal ay lumapit sa akin ang kapatid ko. Inaya ako na umupo sa grupo nila kung saan ay andon si Roy. Lumapit ako at ipinakilala niya sa mga pinsan niya at kaklase na karamihan ay kakilala ko rin. Matagal din tayong hindi nagkita, sabi niya. Oo, 4 na taon din, matipid ko namang sagot. Maya-maya pa ay nagpahangin ako habang binabantayan ko sa malayo ang sister ko. Medyo mainit na rin kasi ang tenga ko dala ng hard drink na sinat namin during that time. Nilapitan niya ako sa kinakaroonan ko at walang ano-ano sinabi niya na gusto kita. Nagulat ako, Papa Dudut. Ang tangi ko lang naisagot sa kanya ay
Pasensya ka na, hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Maya-maya pa ay nilapitan ko na si Jane at inakay ko na papunta sa loob. Kasi inaantok na siya dala ng kanyang nainom. Agad naman akong nakiusap sa nanay ni Roy kung saan ako pwedeng patulugin ng sister ko. Maluwang naman sa kanya na ipinagkaloob sa amin na sa tabi ng mother niya patulugin ng sister ko para sa kasiguraduhan niya. At pagkatapos noon ay bumalik na ako kung saan kami ng grupo nagsimula. Nagkayaan kami na ipagpatuloy ang kasiyahan hanggang sa makaramdam na ako ng pagkahilo. Hanggang sa nagising na lamang ako sa tabi ng lalaking pinakamasama sa paningin ko. Litong-lito ako noon, Papa Dudut. Takot at hindi maipaliwanag na kabog ang meron sa dibdib ko. Niyakap niya ako at sinabi na huwag kang matakot at haharapin natin to. Umiyak ako ng umiyak, Papa Dudut, at sa totoo lang, fighter ako. Kaya bibihira akong luluha, pero nang pagkakataon na yon, parang gusto kong mamatay. May nangyari sa amin pero pinagtataka ko. Sa kabila ng takot ay wala sa utak ko ang pagsisisi. Nang araw ding yon ay umuwi kami at samot-saring pagalit na salita ang naranasan ko sa nanay ko. Masasakit na salita na siyang gumising sa akin sa pagkakamali na nagawa ko. Hindi ako handa sa maaring patunguhan ng nangyari sa amin, Papa Dudut. Tinext ko si Roy pagkat nagwala na ng husto ang aking mga magulang. Malaki kasing kawalan sa kanila at tradisyon sa amin sa probinsya na kapag ang babae ay natulog na sa bahay ng isang lalaki, tiyak na kasalanan. Mauuwi ang lahat. At yun ang pinakamahirap na tanggapin para sa akin. Hindi ako, Papa Dudut, handa sa buhay may pamilya. Papa Dudut, parang takbo ng isang orasan ang mga pangyayari sa buhay ko noon. Kaagad nag-usap ang mga magulang ko at magulang ni Roy para sa aming dalawa. Tumira ako sa bahay nila habang inaayos ang nalalapit naming kasal. Ganon pala ang pakiramdam ng taong nagsisimula palang umibig. Kasabay ng pagkakilala ninyo sa isa't isa, maalaga si Roy sa akin at sinusubuan ako sa pagkain. Ayaw niya akong nahihirapan. Ako ang nagsasabon ng mga damit niya habang siya naman ang nagbabanlaw. Para kaming mga bata na naglalaro ng bahay-bahayan. Mabait din ang kanyang ina sa akin, maging ang hipag ko nakapisa namin. Nasa lilim kami ng mangga habang nagkwekwentuhan ni Roy. Paboritong-paborito kong hinahagkan ang batok niya, lalo na kapag hindi pa siya naliligo. Minsan nasabi ko sa kanya habang magkatabi kami sa higaan. Paano, Roy, kung dumating yung panahon na ma-realize natin na hindi pala tayo? Anong gagawin mo? Papa Dudut, tinitigan niya ako at sinabing, dumating man ang panahon na yon, mananatili ka at hindi ka mawawala dito. Sabay turo sa kaliwang dibdib niya. May mga gabi, Papa Dudut, habang naririnig ko ang musika sa loob ng aming silid na awitin ni Bryan Adams na everything I do it for you. Tinititigan ko ang maamon niyang mukha habang nakapikit siya at natutulog. Mahal ko na siya, Papa Dudut, at hindi ko maitatanggi yon sa sarili ko. At naisip ko na bakit hindi na lang siya binigay sa akin sa panahong handa na ako. Hinalikan ko siya, Papa Dudut, at nahimlay ako sa kaliwang braso niya habang yakap-yakap ko siya. Napakasarap ng pakiramdam ng nagmamahal sa isang estrangherong tao sa buhay ko. Pero selosong tao si Roy. Kaya naman maingat ako. Alam kong palikero siya, pero siguro nga iba kapag totoong mahal ka at mahal mo. Sa paglipas ng buwan, habang papalapit ang araw ng aming kasal, hindi na ako mapakali. Nag-iisip pa rin ako, pero sa tuwing nandyan si Roy sa tabi ko, nalilimutan kong harapin ang bukas. Malambing siya, hinahatid sundo ako sa bahay namin kapag gusto kong makita ang mga magulang ko. Minsan pa nga ay umalis na ako nang hindi nakapagpapaalam sa kanya kasi ayoko na siyang istorbohin sa pagtulog niya. Pero maya-maya na lang ay nandyan na siya sa aming bakuran sakay ng bisikleta niya para sunduin ako
at iuwi sa bahay nila. Namamasyal kaming magkasama sa lugar nila at mga kamag-anak. Nabuo ang aming samahan na parang kami ay ibong ligaw na naghahanda sa aming patutunguhan. Pero sa kabila ng aming masasayang samahan, Papa Dudut, ay natuldukan yon. Nang minsang magtalo kami at saktan niya ako dahil lang sa selos. Ilang linggo na lang ang hinihintay para sa takdang araw ng kasal namin. Hindi ko natanggap ang pananakit niyang yon sa akin, Papa Dudut, at doon ako nagpasyang iwan siya at hindi ituloy ang nakatakdang kasal. Sobra akong nasaktan, Papa Dudut, kasi sa totoo lang siya ang unang lalaking minahal ko ng sobra sa buong buhay ko. Taong 2007 na isinilang ko ang isang malusog na batang babae at sinunod ko ang pangalan sa kanya. Bago ko pa isilang ang aming anak ay muli niya akong sinuyo upang makipagbalikan sa kanya, pero pinili ko na itayo ang sarili kong mag-isa. Sa tulong ng aking mga magulang at pagsisikap ko, 6 na taon kong naitaguyod ang buhay naming mag-ina nang wala siya. Mapaglarong tunay ang tadhana. Taong 2003, muling nag-cross ang landas namin, ngunit kapwa na kami may kasama sa buhay. Kumusta ka na? Kumusta na ang anak natin? Muling nagbalik sa akin ang ala-ala ng lahat, Papa Dudut. At aaminin ko po na punong-puno ako ng hinanakit sa kanya na hindi ko magawang tumingin sa kanya sa sobrang hinanakit para sa anak namin. Okay lang na kinalimutan niya ako, wag lang ang anak namin. Humingi siya ng tawad sa akin at hiningi ang pagkakataon na makita ang anak namin. Katwiran ko ay hindi kasalanan ng anak anumang meron sa kanilang mga magulang. Mula noon ay muli kaming naging magkaibigan para na rin sa anak namin. May anak na rin siya sa babaeng kasama niya sa buhay. Nagkikita kami at minsan ay binabalikan ng aming kwentuhan ang aming mga nakaraan. Alam mo, kung hindi mo ako iniwasan, sana tayong magkasama ngayon. Sana ikaw pa rin. Minahal kita, akala mo lang hindi eh. Napaiyak ako, Papa Dudut, sabay iyakap ko rin sa kanya. Ramdam na ramdam ko, Papa Dudut, ang lakas ng tibok ng puso niya. Mahal ko pa rin siya. Nag-uusap kami ng masinsinan at sinabi ko sa kanya na pakasalan niya na ang babaeng lubos na nagmamahal sa kanya at humingi na rin ako ng tawad sa kanya. Emosyonal ang gabing yon at sa huli hindi namin napigilan ang aming mga sarili upang muling ipadama sa bawat isa ang aming nararamdaman. Ang yakap at mga halik niya ang nagsilbing hugas sa mga sakit na aking naramdaman ng mga panahon na wala siya sa piling naming mag-ina. Taong 2015, Papa Dudut, ay kinasal siya sa babaeng makakasama niya habang buhay. Nabalitaan ko yon at aaminin ko na napaiyak ako. Pero pagkatapos noon ay magkasabay kami ng aking ina na naglalakad patungo sa malawak na dalampasigan. Pumikit ako doon at sinabi sa sarili ko na minahal din kita ng sobra-sobra. At mananatili ka dito sa puso ko habang buhay namin ng anak natin. Sa kasalukuyang panahon, Papa Dudut, ay dalaga na ang aming anak. At kailanman ay hindi ko inilihim sa kanya ang buhay namin ng papa niya. Nagtatrabaho ako bilang private home caregiver nurse at masaya ako sa buhay kasama ang aking anak at pamilya. Ang aming kasaysayan ni Roy ay mananatili na lamang sa isang nakatiklop na aklat ng kahapon. Maraming salamat, Papa Dudut, at nawa ay naging inspirasyon ang aking kwento sa nakakarami. Nagpapasalamat, lubos na gumagalang, Mavic. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, hayaan niyo pong i-invite ko kayong lahat na tumutok sa aking YouTube channel. I-like, share at mag-post ng comments sa episode na ito. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Olivia. Lumaki po ako sa probinsya ng Mindoro, pero dito na nagpatuloy ng pag-aaral sa Caloocan. Lumipat kami dahil sa kahirapan. Lumaki ako nang naghahanap ako ng kalinga ng mga magulang
Lagi po akong umiiyak kasi gusto kong maranasan na maramdaman ang isang tunay na pagmamahal. Namulat po ako sa buhay na laging nag-aaway ang aking mga magulang hanggang sa nagkahiwalay sila. Noong naghiwalay ang mga magulang ko ng panahon na yon, naghanap ako ng taong magmamahal sa akin. May nakilala kong isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Dan. Nagkakilala kami sa Facebook at noong una na nagkapalagayan kami ng loob ay nag-uusap kami sa mga nangyayari sa araw-araw na buhay namin. Hanggang sa na-fall kami sa isa't isa at naging kami na nga. Nang mga panahong in love kami sa isa't isa ay walang linggo na hindi kami nagkikita. Nasa 3rd year college ako noon at siya naman ay nasa 4th year high school or grade 10. Magkaidaran lamang kami noon, same kaming 18 years old nang nagkakilala kami. Tinitipid ko ang baong ko noon na bigay sa akin ng mga magulang ko para pag nagkikita kami may panggastos kami. Siya naman ay working student siya, nagwo-work siya sa isang manufacturing company. May nararamdaman siya dahil sa pagbubuhat niya ng mabibigat. Lagi niya sa akin sinasabi yon kaya nagwo-worry ako sa kanya. Si mama kasi nagwo-work sa gabi, ang ginagawa ko para magkita kami ay hinihintay kong makaalis si mama ng bahay. Pagkatapos noon ang gagawin ko pag alis niya ay aalis din ako. Tapos madaling araw na akong umuwi noon kasi may nararamdaman siya sa katawan niya. Isang sabi lang niya sa akin ay nandun na ako kaagad sa kanya. Nang mga panahong nalalabuan ako sa relationship namin, wala pa kaming 1 year noon ay gusto ko na sanang putulin. Pero tinatakot niya ako na magpapakamatay daw siya. Kasi wala siyang katuwang sa mga problema niya. Natakot ako noon kasi baka gawin nga niya. Kaya naman nag-i-stay pa rin ako sa relasyon namin yon kahit na hindi na ako masyadong masaya. Hanggang sa dumating yung point ng buhay ko na sa kanya na lamang umiikot ang mundo ko. Sobra kong tiwala noon sa kanya tapos proud na proud pa ako sa kanya. Sa tuwing nagkakasakit siya ay hindi ko alam ang gagawin para maging okay siya. Gusto kong laging nasa maayos ang kalagayan niya. Isang araw ay pinalaya siya ng kapatid niya sa kanilang bahay, umuulan noon at hindi ko din alam ang gagawin ko. Kung paano makatulong kaya nakiusap ako kay mama na sa bahay muna siya magstay. Sobra ang pagmamakaawa ko kay mama noon kaya pumayag siya. Noong nasa bahay na siya, sobrang strict niya sa akin noon pagkatapos ng klase ko. Uwi agad at hindi na ako nakikipag-jamming sa mga friends ko. In short ay sa kanya na lamang umikot ang mundo ko. Hanggang sa makagraduate ako ng college, ako pa rin ang nasa tabi niya na halos lahat ng needs niya ay ako ang nagpo-provide. Nung nakagraduate ako ay may nakuha akong trabaho. Siya naman ay hirap na makahanap ng work kaya tinulungan ko siya na maghanap. May nakita ko sa Facebook at ang sabi ko sa kanya, applyan niya kinabukasan. Inaplayan niya at ayon natanggap naman siya sa isang kilalang supermarket. Yung mga pang requirements niya ako ang nag-provide para makapag-work na kaagad siya. Ayaw ko kasi na nakikitang nadadown siya sa sarili niya. Lahat ay ginagawa ko para maging okay lang siya. Hindi ko na rin iniisip ang sarili ko noon. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Noong may work na siya ay nagbabike lang siya papasok ng work niya. Tapos alam din niya na may ipon ako. Sabi ng mama ko, lagi niyang tinitingnan yung lagayan ng pera ko. Sa akin naman ay baliwala lang yon kasi hindi na siya iba sa akin. And one day ay sinabihan niya ako na gusto raw niyang magkamotor. So ako naman, mahal, isang sabi lang niya ay oo agad ako. Pero utang naman yon. Bumili siya ng motor second hand cash yun na nabili niya. Nung nakabili na siya ng motor ay masaya ako sa kanya kasi masaya siya. Dito pa din siya noon nag-i-stay sa bahay pero hindi kami magkatabing natutulog. Nang may motor na siya ay gusto ko naman na makasakay sa motor niya. Yung maihatid lang niya ako sa work ko. Nung una okay pero makalipas ang ilang linggo ay nagbago siya. Halos nagagalit na siya sa akin kapag nagpapahatid ako.
Ang pasok niya ay 1 p.m. to 10 p.m. Ako naman ay 8 a.m. to 5 p.m. Ang ginagawa ko kada out ko sa hapon ay nagluluto ako para pag uwi ay may masarap siyang ulam. Makakakain siya ng masarap. Then one day ay nagka-problem ako sa work. Kasi kahit hindi ko work ay pinapagawa sa akin. Lagi na akong umiiyak noon at na-depress na ako. December 15, 2019, Christmas party namin noon nang nagpaalam ako sa kanya. Hindi siya pumayag pero umalis pa rin ako kasi gusto ko na ring mag-enjoy. Noong nasa Pampanga na ako, doon kasi ginanap yung Christmas party namin. Siya ay hindi na siya masyadong nagparamdam sa akin. Nalaman ko sa mama ko na hindi na siya umuuwi ng bahay. Pagbalik ko, ganon pa rin siya at hindi na siya nagchat-chat sa akin at nag-iba na siya. Sa paghihinala ko ay pinuntahan ko siya sa work niya at inalam ko kung sino ang mga ka-work niya. Kaso hindi ko malaman kung sino. Isang gabi ay hinintay ko na mag-out siya at nakita ko sila noong babaeng sobrang sweet nila na parang sinasaksak ako noon sa sobrang sakit. Nasa kabilang kalsada ako noon. Tumawid ako kahit madaming sasakyang dumadaan. Wala na akong pakialam. Ang sabi niya sa akin ay nagpapatid lang daw yung babae kaya inaccept ko naman ang reason niya. Nagbago na talaga siya. Kaya isang araw pag out ko na naman ay pinuntahan ko siyang muli sa work niya. Nang nakakuha na ako ng bibilhin ko, bagger siya noon ng isang cashier ay nakita ko na masaya siya at hinahayaan ko na lang. Nung andun ako sa harap nila ay nagulat siya na nandun ako. Hinintay ko ang break time niya at kinausap ko siya kung bakit ka nagkakaganyan, ano ba ang problema mo. Halos magmakaawa ko noon, wag niya lang akong iwan pero iniwan niya pa rin ako. Umuwi ako ng luhaan at ang dami kong iniisip noon saan ba ako nagkulang at ano ba ang maling nagawa ko. Ano ba? Iyak ako ng iyak noon at sa sobrang galit ko noon ay umalis ako ng 9 p.m. Hinintay ko mag-out sila ng 10 p.m. at tiniming ko na maglabasan lahat at nung lumabas na sila ay tumakbo ako sa kanya at nagskandalo ako. Oo, nagskandalo ako at sinabi kong lahat ng sama ng loob ko sa kanya sa sobrang galit ko. Sinabi ko na bakit mo ko nagawang lokohin. Nang mga panahon na kailangan mo ng tutulong sa iyo ay nasa tabi mo ba siya? Nang panahon na may sakit ka, nasa tabi mo ba siya? Noong panahong walang-wala ka, tinulungan ka ba niya? Bakit? Anong nagawa ko? Anong pagkukulang ko? Habang sinasabi ko yon ay iyak na ako ng iyak. Nang mga panahon na yon ay wala akong pakialam sa iisipin ng mga tao sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Yung helmet na hawak niya ay itinapon ko sa sobrang galit ko tapos yung bag ko ay binato ko sa kanya. Hanggang umalis na yung mga tao noon, kami na lang ang nandun. Yung babae nakalimutan ko na rin kasi sa sobrang galit ko noon sa kanya. Sa sobrang galit ko sa kanya, binuntong ko ang lahat. Nagse-cellphone siya noon at naagaw ko ang cellphone niya. Nakita ko na ang convo nila ng babae at sobrang sakit. Kasi yung taong sobra mong pinagkatiwalaan, yung taong sobrang minahal mo ay niloloko ka pala. Habang wala ako, na nasa Christmas party ako, siya pala ang kasama. Kaya pala hindi na siya nagchat-chat dahil sila ang magkasama. Halos mamatay ako sa sobrang sakit. Sa sobrang tanga ko kahit niloloko na niya ako ay nagmamakaawa pa rin ako sa kanya. Na wag na niya akong iwan kaso ay binaliwala niya ako. Pinalabas niya na nabuntis yung babae kaya gumuho ang mundo ko noon. At nang umalis siya sa amin, naghiwalay na nga kami at lumipat siya sa kapatid niya. Noong nag-resign ako sa trabaho ko ay araw-araw umiinom ako. Wala ako sa sarili ko at iyak lang ako ng iyak. Nag-attempt ako ng mag-suicide, naglaslas ako, uminom ako ng mga gamot, tatalon sa building at halos mabaliw na ako noon at halos masira na ang buhay ko nang dahil lamang sa kanya. Naubos ang ipon ko dahil sa mga ginagawa ko. Umuwi ako ng province kasi akala ko ay doon ako magiging okay pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya na magstay doon kaya bumalik ako dito sa Maynila. Pagbalik ko ay nag-apply ako sa awa ng Diyos ay natanggap ako. Siya naman noong nalaman na medyo okay na ako ay ginulo niya ulit ako. Ayon, marupok, tinanggap kong muli siya.
Yun ang isa sa mga pinagsisihan ko, ang pagpapakatanga kong muli. Noong tinanggap ko siya ay walang-wala siya noon. Walang work at pera at wala ding siyang makain noon. Ayon, naawa na naman ako sa kanya. Tinanggap ko ulit siya, naging marupok akong muli. Akala ko hindi na niya ako sasaktan, may tiwala ulit ako noon sa kanya. Ayaw na sa kanya ng kapatid niya, kaya nakiusap ulit ako sa mama at kapatid ko na sa bahay ulit siya magstay. Ayaw nila pero nagmakaawa ako sa kanila kaya tinanggap ulit namin. Wala na naman siyang work at pumasok siya sa isang delivery courier. Okay lang kasi gumawa siya ng way para magka-work. Yung cellphone niya madaling malobat kaya naman kinunan ko siya ng brand new cellphone. Sa akin nakapangalan pero siya ang magbabayad. Hinahatid niya ako sa work every Monday morning tapos ay sinusundo naman niya ako every Friday night. Sabi niya sa akin nahihirapan daw siya, kinausap ko ang asawa ng kapatid ko at baka may hiring sa kanila. Ayon, nakapasok naman siya. Hanggang isang araw, feeling ko na naman ay binabaliwala niya ako. Nasasaktan ako ng palihim tapos pag hinahatid niya ako sa work, ihahatid niya lang ako, wala man lang salita. Nasasaktan ako, 3 buwan akong nagtitiis sa ganong klase ng pagtrato niya sa akin. Uuwi yung kuya ko galing ibang bansa at ayaw sa kanya noon. Kaya tinulungan ko siyang makahanap ng bahay, pinahiram ko siya ng pang down payment ng bahay, saka pambili lahat ng kailangan niya ng gamit sa bahay. Noong may nag-positive na ka-work ko, doon ako nag-quarantine. Kasi hindi ako makapag-stay sa bahay namin kasi may sakit ang mama ko. Noon ay tinitipid ko ang budget ko kaso ayoko maging magastos. Nung gusto niya ng Jollibee kahit ayaw ko kasi nga nagtitipid ako noon kasi malayo pa ang sahod ko. Pero pinilit niya ako kaya nagpa-deliver ako. Noong naka-work from home ako, doon sa kanya, gusto niya na pagising niya kakain na lang siya. Hindi ko yun magawa kasi madami akong work at halos nagbe-breakdown na nga ako noon sa hindi ko na alam ang gagawin ko. Tapos ganon ang ipinapakita niya sa akin, baliwala ako na akala niya ay nasisiraan na ako ng bait. Then nang pumasok siya pag-alis niya ay uminom ako sa sobrang sama ng loob. Tapos iyak ako ng iyak nung chinat ko siya, puntahan mo ko habang buhay pa ako. Sobrang down na ako noon at ang sabi ko sa kanya ay maghiwalay na kami, nag-oo kaagad siya. Pero nagmakaawa ako na wag niya akong iwan pero ayaw niya na talaga. Hinintay niya lang akong mapagod, sumuko. Nang araw na naghiwalay kami ay nalaman ko sa kapatid ko na lumipat agad siya ng bahay kinabukasan noong naghiwalay kami. Noong naghiwalay kami hindi na ako katulad ng dati na halos masiraan ng pag-iisip na kaya ko na. Then nalaman ko noong naghiwalay kami na may bago agad pala siya. Hindi ko na question ang sarili ko noon kasi alam kong ginawa ko lahat para sa kanya. Pero kulang pa rin, siningil ko na rin yung mga utang niya, yung kapatid ko ang sumingil sa mga utang niya. Tinakot ko na pag hindi binayaran ay mag-iiskandalo ulit ako. Ayun, nagbayad naman siya. Nag-resign din ako sa work ko, ngayon ay may bago na akong work. Ang sarap pala sa feeling na pinaparamdam sa'yo na mahalaga ka. Sobrang grateful ako ngayon sa work ko at sa'yo napatawad na kita, hindi dahil sa deserve mong patawarin kasi deserve ko ng peace of mind. Tapos na ako sa'yo at tama na. Ngayon sa bago mo, wag mong gagawin sa kanya ang ginawa mo sa akin. Thank you sa lahat ng masasakit na alaala kasi ngayon na-appreciate ko na hindi ko pala kailangan ng ibang tao na magmamahal sa akin para ma-feel ko na buo ako. To myself, hindi mo kailangan ng ibang tao para mabuo ka. Just to learn to love yourself and appreciate everything that you have. Deserve kong maging masaya. Thank you Papa Dudut for giving me a chance to share my story at sa mga taong nakakaranas ng heartbreak, anxiety and depression. Guys, kaya natin to. Surrender lang natin kay God and time will come na darating din yung taong para sa atin. Huwag nating ipilit ang sarili natin sa mga taong hindi nakikita yung worth natin. At saka huwag tayo maghanap ng pagmamahal sa iba. Instead, mahalin mo na lang ang sarili mo. Hindi ka pa magsisisi. Thank you Papa Dudut and God bless and keep safe po. Nagmamahal at hindi na magiging marupok pa.
Olivia.